Praise the Lord. Shall we clap our hands unto the Lord? I said, shall we clap our hands unto the Lord with a voice of triumph, with a voice of victory? Woo! Hallelujah! Praise the name of our Lord Jesus Christ. You may now take your seats. Hallelujah. I thank the Lord that my wife is with me in this special trip because she is not fun in riding a plane. She don't like turbulence. Hallelujah. We rejoice with you on your 46th church anniversary. I was really shocked when I read the message from my FB Messenger. As it appears on my screen, Pastor Eugene Banyes. I replied on that account, Sir, nahack ka ba? Sabi niya, para malaman mo kung nahack ba ako, magpadala ka ng 10,000 Hong Kong dollars. Well, what an opportunity for me and my wife to visit and minister in this special occasion. First of all, I thank the Lord for this privilege who put all these things possible, safe travels of ours to step into reality, to stand behind this pulpit. Thank you, Pastor Eugene and Ma'am Banyes. Thank you, Pastor Juric and Sister Joy, and the whole church council and the leaders of Calvary Tabernacle. Praise God. Thank you for this blessing that we are going and we are already experiencing right now. And to our guests and visitors who are with us today, we are so happy and just feel at home in this meeting. To the pastors, I know some of the district officials, praise God, sa mga churches that joining in this great service this afternoon, thank you for coming. Now, shall we stand together and read the Word of God in Hebrews chapter 6, verse 17 to 19. I will just make it sure that in my introductory part, I will read my notes. Praise God. But after my introductory, I will preach what the Lord has laid in my heart. Everybody shall praise the Lord. Hebrews chapter 6, verse 17 to 19. Wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs who promise the immutability of his counsel, confirm it by an oath, that by two, everybody shout two, immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who had fled for refuge, to lay hold upon the hope that is set before us. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. I will ask Pastor Banyes to pray. Praise God, a special prayer for the reading of the word. Hallelujah. And I ask everybody to pray also your own prayers. Praise the Lord. Dakilang Diyos, salamat sa presensya mo ngayon na pumupuno sa gusaling ito. Ramdam namin, Panginoon, God, ang iyong kapangyarihan. Dahil ito nga, O Diyos, ang tunay na dahilan kung bakit kami ngayon ay iyong pinagtipon-tipon sa dakong ito. Uhaw po kami lagi na sa iyong presensya at lalo na sa iyong mga salita na pinagpala na, Panginoon. Narito po kami hindi lamang para mag-celebrate ng ika-46 na taong anibersaryo ng gawain mo dito sa siyudad ng Baguio na through the years ay pinagpala mo na. Ngunit ang dahilan na kami ay narito ay dahil sa mga salita mo na muli naming tatanggapin sa hapong ito.
At salamat, pinagkaluban mo po kami ng mga ngaral, Panginoon, Lord God, sa katauhan ni Pastor Nilo Plaza, upang dalhin sa amin ang mga salita mong pinagpala mo na. Alam namin, Panginoon, na may mensahe ka sa bawat isa. Kausapin mo po kami, Panginoon, ng may buong kalayaan. O Diyos na makapangyarihan, hipuin mo ang bawat puso. Katagpuin mo ang bawat pangangailangan. Ikaw nawang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Dalangin din po namin na bigyan mo ng iba yung laya, Panginoon, Lord God, ang iyong lingkod, na kanyang ipapangaral ang iyong mga salita ng may buong lakas at kapangyarihan sa ilalim ng iyong pagpunas, Panginoon. Kaya o Diyos, sa hapong ito, Panginoon, umaasa po kami na anuman ang may mga karamdaman ay gagaling, anuman ang may mga problema ay masusolusyonan, anumang mga pangangailangan ay makakatagpo, na kami pong lahat ay maghihiwa-hiwalay sa dakong ito mamaya, na pinagpala mong totoo, Panginoon, puspos ng iyong presensya. Kaya o Diyos, mangyari nawang kalooban mo sa hapong ito, sa ikaluluwalhati ng iyong makapangyarihang pangalan. Tanggapin mo ng aming palakpak at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Come on, hallelujah. Let us lift up the name of Jesus. Put down your Bibles, hallelujah. Shout the name. There is power in the name. When we speak the name, something happens. When we speak the name of Jesus, demons will tremble. Woo! Blessed be the name of Jesus. You may now take your seats, and may the Lord will bless us all. Your last year theme was ignited. Am I correct? And I tried to look some scholarly works and pray concerning your theme, anchored. And as I look at the different angles, the Lord has laid in my heart the picture of stability. I will preach today on the subject of stability. Now, stability is best defined as the state or quality of being stable, firmness in position, continuance without change in respect to purpose, meaning without deviation. Stability is often used to describe building structures that won't collapse or fall down. Good tires, if you have cars, will help you maintain stability on snowy and icy roads. We can use the word more figuratively for a safe environment, or should I say, a healthy mental state. Everybody say financial stability. Do you really want that? One author said, political stability and financial stability are to be desired by all businessmen and leaders of a country. But on your 46th church anniversary, I will talk and speak about stability in the Spirit. I will not talk about political stability, financial stability, but I will share what the Lord has laid in my heart when your theme was anchored, stability in the Spirit. Look at that picture. Thank you for the media team for doing this. The anchor is there. I will explain to you later. And the anchor chain. Which of these two is the most important that can make big ship stay stable in the open sea? Everybody shout, praise the Lord. Stability in the Spirit. Being stable in our walk with God. Na hindi pa windang-windang na parang lasing sa daan. O kaya'y parati na lang lulubog at lilitaw sa gawain na hindi mo maintindihan kung talagang believer ba siya o hindi. Ngayon natin malalaman kung properly anchored po ba tayo sa loob ng iglesia. The Bible tells us to be filled with the Holy Spirit. I say it again. The Bible tells us to be filled with the Holy Spirit.
But take note, the Bible also tells us to walk in the Spirit. It's another thing to be filled, and it's another thing, hallelujah, that we walk and live it every day. Everybody shout amen. Yes, to live in the Spirit. Living every day in the likeness of Christ is really a challenge. Would you agree with me? Living every day in the likeness of Christ is really a challenge. 46 years is long, Pastor Banyes. I said 46 years is long. And through the years, your pastor can testify. His family can testify. The elders of your church can testify the goodness of God. Actually, Ma'am Jema, I saw last week your pictorials that you posted in your account. For those who by the year 1980s, yet still here. 1990s, yet they are still here. You are not still here by accident. Do you hear me? You are not still here by accident. You are being sustained by God. The pressure should have broken you. The pain should have buried you. I remember Brother Boods. If he's still alive, I know that he has a ministry somewhere in this activity today. Pain should have buried you. The battle should have taken you out. But somehow, through every trial, every burden, and every unseen struggle, God keep holding you up. You are not standing here because life was easy. You are standing because God has been faithful to you. Can you read it with me? You are not standing because life was easy. You are still standing because He has been faithful to you. Clap your hands if God is faithful to you. You are still standing because God is still sustaining. What should have destroyed you? What should have destroyed you became proof that God's hand is still in your life. Yung mga pagsubok na dumaan sa iyong buhay, yung mga karamdaman na akala mo mamamatay ka na, hallelujah, ay nagiging ebidensya, Pastor Banyes, na ang kamay ng Diyos ang hanggang ngayon ay naghahawak pa rin sa iyo. And listen to this. If God has kept you this far, He will keep you farther. Woo! Hallelujah! Hallelujah! The Lord has been so good to the body, which is the church. When I say these leaders can testify about the goodness of God, when I say the goodness of God, Pastor Pereco, I'm referring to those circumstances in the journey of your local church that you really have struggles. And by His mercy, you overcome all those odds that are against you. To God be the glory. Turn to your neighbor, tell him, tell her, congratulations, the hand of the Lord is still holding me. The hand of the Lord is still holding you. Have you ever wondered how ship anchors are actually made? Paano ba ginawa ang mga angkla sa barko? This massive piece of steel starts long before it touches the ocean. Ship anchors are built using high-strength steel, designed to survive extreme pressures, designed to survive the power of salt water and storms. Next, the flukes, the sharp arms are precision engineered to grip the seabed, and after shaping, the anchor has been
heat-treated to increase the strength, welded and polished, and then tested under massive loads. And finally, it is coated to resist corrosion before being connected to a heavy anchor chain. That's how a single anchor can hold thousands of tons of steel in an open sea. Stable when the captain decides to drop it to prevent drifting. Now, many people think, listen to this is one of the most important points that I'm going to share to you. Many people think that the massive ships are held in place by the anchor alone. But that's not true. What really keeps them steady is the hundreds of meters long anchor chain. To keep the ship stable, and to keep the ship stable, it must first resist two forces, the wind and the ocean currents. Drifting is the reason why we should be anchored perfectly. Now, I will share to you a little this. Sabi ng isang preacher, ito yung nakakatakot sa Noah's Ark. We know that the Ark of Noah is the shadow and type of the church in some sense. Have you noticed and realized that the scariest part of Noah's Ark was not the flood? Ang nakakatakot sa Noah's Ark, hindi yung flood, mga kapatid. It was the design of the ark. It's the most scariest. Yung disenyo ng arka ang nakakatakot. Dahil wala pa tayong napabalita ng ang arks of Noah ay may angkla. Everybody shout amen. God gives exact measurements. Tama? God chose the wood. Tama? And God told Noah to seal it perfectly. Praise God. But there was no anchor, no steering wheel. Walang manubela, walang makina, walang propeller. There was no captain's chair. The ark was not built to be steered, but it was built to float. It was built to be carried. And if we are honest enough this afternoon, this is where most of us struggles. Because we pray, okay? We believe, we say we trust God, but deep inside we still try to control the wheels. We want to control the timing. We want to control the outcome. We want to control the people, the process. And we say, Lord, take the wheels. Ikaw na bahala. Then we panic if things don't move the way we plan. We get anxious if the doors stay closed. We overthink. When our prayers feel delayed, we keep trying to steer what God had already promised to carry. Maybe you are there right now. You have dreams, you have prayers, you have a future you are hoping for. But lately it feels like you are just floating. No clear direction, no control, no certainty, and that really scares you. But what if that is where God wants you, because the ark was not designed for speed. I said the ark was not designed for speed. It was not designed for shortcuts. Hallelujah. It was designed for safety, for protection, for arrival at the right time. The church, hallelujah, is not designed and was not designed for speed. Hallelujah, the church was not designed for shortcuts. But I will tell you, the church is designed for your safety. The church is designed, hallelujah, for your protection. The church is designed so that you will arrive at right time. Clap your hands unto the Lord one more time. Woo!
Noah did not know when the rain would stop. Noah did not know when the land would appear. But he knew one thing, Pastor Banyes. Hallelujah. That God, he said, that God is faithful to what he built. I said, God is faithful to what he built. Jesus said, I will build my church. Hallelujah. And the gates of hell shall not prevail against it. Woo! Hallelujah. Come on. If you believe that your church, hallelujah, is a conqueror, say praise the Lord. Whew. So if God is carrying you right now, you are not lost. I said, if God is carrying you right now, you are not lost. You are not delayed. You are not behind. You are not forgotten. You are being healed. Hallelujah. Pag nasa church ka pa rin ngayon, hallelujah, na feeling mo, praise God, na delay ang sagot ng Panginoon, sabihin ko sa iyo, mga kapatid, you are not behind. You are not forgotten. Hallelujah. Hinahawakan ka lang. Whew. Sometimes, the most spiritual thing we can do is stop forcing the wheels and trust the one who designed the journey. We are not meant to control everything. Did you hear me? We are not meant to control everything. Hallelujah. You are meant to trust the one who does. Can you see it on the screen? Praise God. We are not meant to control everything. We are meant to trust the one who does. Hallelujah. Clap your hands unto the Lord. And if God promised you to carry, if God promised to carry you through this season, then you will not sink. Do you hear me? If God promises you, hallelujah, to hold, then you will not sink. You will not be destroyed. You will arrive not because you are strong enough to steer the wheel, but because God was faithful enough to carry you. Calvary Church, 46 years, the God of the heavens carries this church. 46 years, and it will come. Praise God, for years to come, God will still carry the church. So breathe. Huminga ka ng malalim. 50 years, hallelujah, ang anniversary, 4 years from now. Huminga ka. Dahil alam ko malaki yung pledge mo sa ika-50 years. Everybody shout amen. Hallelujah, hallelujah. Let go and trust the captain. You are not drifting. You are just being guided. Do you know that the church doesn't need an anchor? The church doesn't need an anchor, but the soul. But our soul needs an anchor. And I will explain to you later why the anchor in the book of Hebrews is not the subject of the context. When the anchor reaches the seafloor, the horizontal pulling forces makes it flukes, digs in like a shovel. But even the anchor is well set. Kahit, Pastor Perico, ang angkla ay kumagat na doon sa mga bato at sa ilalim ng dagat. Pakinggan nyo itong mabuti dahil sabi ng mga oceanographers at praise God, mga expert sa marine, mga kapatid. Ito po ang sabi nila, the horizontal pulling forces makes it flukes, digs in like a shovel. Hallelujah. But even the anchor is well set. Strong waves can still pull it free. Which is why the anchor chain is the real key. Hallelujah. It's the chain link. Hindi pala ang angkla ang tunay na susi, kundi yung chain link, mga kapatid, ang tunay na susi. It's chain link. The weight of every chain link is at least 160 kilograms. And the combined weight of the chain and the anchor exceeds
240,000 kilograms. Roughly the weight of the blue whale. After the anchor touches the bottom, the ship doesn't stop immediately. Pag sinabi ng kapitan, drop the anchors, hindi kaagad mag-stop yung malaking barko. Instead, more chain is paid out so that it forms a curved ship on the seabed known as katinari. Katinari is a curved shape of anchor chain in the seabed. I asked Pastor Juric if you can find chain doon sa church niyo, sa bahay niyo. Pero sabi niya, sorry Pastor, wala akong nakitang kadena. Kasi explain ko po sa inyo mga kapatid, kung gaano kaimportante ang bawat dugtong ng anchor chain. Everybody shout, praise the Lord. Listen to this. I'm still in my introduction, don't worry. Praise God. My introduction is 7 pages, don't worry. This curve creates a massive friction through its own weight. When the waves and the wind push the ship, the force is used. The more ang pressure at hangin na mag-push sa barko, the more nakakapit ang angkla at kadina sa ilalim. Malalaman natin ngayon kung talagang nakaangkla ka ba o hindi pa na-drop ang angkla ng iyong pananampalataya. I will share a little story in the Old Testament. Hayaan niyo mga kapatid, payagan niyo akong mag-detour muna. In the Old Testament, there was a recorded story in the annals of the kings of Israel concerning Solomon, who dedicated the temple in 1 Kings chapter 8. Without a doubt, you would agree with me that Solomon is the wisest man ever lived. Twice, everybody shout twice. Twice God appeared to him. First in Gibeon, offering him whatever he desired, to which Solomon requested wisdom. Second appearance, hallelujah, was in Jerusalem after the dedication of the temple, warning him to remain faithful to the covenant. These appearances serve to stabilize Solomon's kingdom and his wisdom, and later warn against idolatry. God promised him that his kingdom will be established, meaning it will become stable. When he dedicated the temple, God accepted his prayers and supplications. We can read in 1 Kings chapter 6 verse 11 and 12, and I will read it for you. And the word of the Lord came to Solomon, saying, concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes and execute my judgments and keep all my commandments to walk in them, then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father, and I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel. The promise of stability was mentioned by God himself even in the time of his father David when he was still alive. May pangako na pala ang Diyos, mga kapatid. Buhay pa si David, hindi pa umupo si Solomon, nangako na ang Diyos, I will give you a stable kingdom. Solomon confessed in the congregation as he said, that the eyes of the Lord may be open toward this house night and day, even toward the place which thou hast said, my name shall be there. 1 Kings chapter 8 verse 29. Read it with me. That thine eyes may be open toward this house night and day, even toward the place of which thou hast said, my name shall be there, that thou mayest hearken unto the prayer which thy servant shall make toward this place. Hallelujah. Sa araw ng Sunday, hindi mo nalilimutan ang yung local church. I will not address anymore Calvarias. Praise God, you have a lot of local churches here. Hallelujah. Everybody shout amen.
that house, hallelujah, na ipinatayo po ninyo for so many years, praise God, pinangaral niyo ang pangalan. The name of Jesus has been preached. The name of Jesus has been worshipped. The name of Jesus has been revered. Hallelujah, talagang sinasamba natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi ni Solomon sa kongregasyon, Panginoon, buksan mo ang iyong mga mata, Panginoon. Hallelujah, that your eyes may be open toward their house night and day. Hindi lang sa Sunday, mga kapatid. Hallelujah, ng mata ng Diyos ay nakatingin sa inyong local church. Hallelujah, that house that bears the name of the Lord. His presence is always there. Everybody shout, praise the Lord. I will share to you his prayers. This is what Solomon, praise God, when he dedicated the temple, he knelt down in front of the congregation and he reached out his hands toward the heavens. Listen to his prayers. This is what he said. Lord, if any man trespass against his neighbor, if my people will be smitten down before the enemy because they have sinned, when the heaven is shut up and there is no rain, if the land is in famine, if the land is in pestilence, blasting, mildew, locust, whatsoever plague, or strangers who come from far country for thy name's sake, God, please accept and answer their prayers. Many years have come to pass. Israel has been captives in the land of Babylon. We know the man named Daniel. Praise God, there was a decree of the king na hindi pwedeng tumawag sa Diyos ng isang buwan. Hallelujah, everybody shout amen. Pero hindi natatakot si Daniel. Ano sabi ng Bible? And he opened the windows toward Jerusalem. Bakit? Hallelujah, naintindihan ni Daniel yung prayer ni Solomon. Hallelujah, sa Diyos na nagsasabi, Panginoon, kung sila'y mabihag man dahil sa kanilang kasalanan at mag-start silang manalangin toward this house, sagutin mo ang kanilang panalangin. Sabihin ko sa inyo, Baguio Saints, hallelujah, at dito sa Benguet area, mapunta man kayo sa iba-ibang bansa, mapunta man, praise God, ang iyong mga anak sa ibang lugar, hallelujah, pag tumawag pa rin tayo sa pangalan na inilagay niya, hallelujah, sa local church kung saan tayo nanggaling, nandun pa rin ang sagot ng Panginoon. In behalf of New Life Fellowship, I will say thank you, Calvary. Lots of members at New Life for so many years. Praise God, hallelujah, nagiging mga leader doon. Praise God, nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, praise God, hallelujah. Connection to the house of the Lord is the most important. Everybody shout, connection to the house of the Lord. Ang angkla, napakahalaga. Pero once na ihulog ng kapitan ang angkla sa ilalim, tandaan ninyo ito, pag naputol ang anchor chain, babay kang angkla kaya. Hallelujah. So the connection, our fellowship, is the key for stability. Spiritual stability. Everybody shout amen. Hallelujah. Connection to the house. Hindi kayo makasama ngayon sa 46 celebration kung 2 years ago nag-backslide kayo. Wala ka ngayon. Kung umurong ka a year ago, siguro hindi mo makita yung RCF line array. Hindi mo makita yun. Hindi makita nyo mga kapatid, ang ganda ng pulpit ninyo. Praise God. Talagang stateside mga kapatid. Gayahin sana namin, pero hindi namin kaya. Everybody say, praise the Lord. Kapag naputol ang anchor chain, kapag naputol ang fellowship mo, hallelujah, sa barko na nandun sa itaas, manatili ang anchor sa ilalim. Bigyan ko kayo ng halimbawa para maintindihan ninyo itong sinasabi ko. Isang backslider sa amin, Pastor Tony. Alam, Pastor Tony, taga Bohol ako eh. Praise God. Magkalapit lang kami ng probinsya. Hallelujah. Pero mas gwapo ang mga Cebuano kaysa mga Bulanon. Isang backslider sa aming local church. Dati faithful. Nagtuturo ng Sunday school. Pero nung nag-backslide siya, bumalik siya sa pagkalasinggero. Pero kapag siya'y nakainom,
nakasama ang iba't ibang mga tambay sa tindahan. Nagdidebate ang mga lasing. Kasi iba-iba ang kanilang mga relihiyon. Pero ang kapatiran na ito, kaya niyang dipinsahan ng in Jesus name baptism. Kahit lasing. Kaya niyang dipinsahan ang Godhead. Kahit lasing. At kapag nakarinig siya na ang pastor niya, mga kapatid, ay tinutuya o kaya minamak o binubuli ng mga kapwa din lasing, susuntukin ka talaga niya. Grabe ang loyalty niya sa pastor kahit lasing. Baka talo pa kayo sa loyalty. So anong ibig sabihin mo, Pastor Plaza? Mga kapatid, napakabigat ng angkla niya. Kung angkla ng doktrina, napakabigat. Kung angkla, mga kapatid, ng loyalty sa pastor niya, napakabigat. Pero hindi matagpuan sa church sa gawain nila. You may know the doctrine, hallelujah. You may know, praise God, all the calisthenics of theological terms. But if you lose the anchor chain, pag naputol yun, hallelujah, kahit may problema, kahit minsan masakit ang naramdaman mo, kahit minsan nabangga mo ang fellow official mo sa church, huwag na huwag mong putulin ang anchor chain. Dahil pag naputol yun, Pastor Banyes, kahit ibalik, pagsulda yun, magiging weakest link na po yun, mga kapatid. Everybody shall praise the Lord. So sa amin, mga kapatid, walang tatalo sa kanya. Lahat ng mga kapwa lasinggero, wala. Hindi kayang, praise God, paglaban niya in Jesus name baptism. Paglaban niya ang one God. Ipaglaban niya, mga kapatid, ang holiness. Pero siya mismo, hindi matatagpuan sa church. Everybody shout amen. Alam niyo ba, na kapag ang angkla ay iakyat na, dahil aalis na ang barko, Pastor Banyes, at wala nang gagawin ang mga tripulante at yung mga crew doon sa loob, wala na silang gagawin eh. Nandun na sa laot eh. Nililinis ito ng mga crew, inaayos nila, at kapag na-isprehan na nila yung mga lupa na nakakabit doon sa angkla at saka anchor chain, praise God, nililinis at inaayos nila ng mabuti. Lagyan na naman ng bagong coating, mga kapatid. Yan ang kagandahan kapag nasa church ka palagi. Nachi-check ang kondisyon mo, nalilecturan ka, minsan ma-rebuke ka pa, pero okay lang. Dahil inaayos ka lang. Hallelujah! Para mas magamit ka pa sa malayong journey. Come on, clap your hands unto the Lord. You know, but Solomon made the greatest mistake when he thought that to have this stability is to compromise the holiness of God. Anong ginawa ni Solomon? Kasi sabi ni Solomon, kailangan gamitin ko na yung wisdom ko. Para ma-stable na itong kaharian ko, pakasalan ko ang lahat ng mga prinsesa ng mga karatig na kaharian. Kasi kung maging father-in-law ko na yung hari, wala ng gera. Pinakasalan niya ang prinsesa ng Egypt. Mortal na kalaban nila. Pinakasalan niya ang prinsesa ng Edom. Pinakasalan niya ang prinsesa, mga kapatid, praise God, doon sa mga karatig kaharian beyond the rivers. At nagkaroon talaga ng kapayapaan. Mahal niyo ba ang inyong father-in-law and mother-in-law? Wala bang gera? Katulad sa Persian Gulf. So Solomon marries all the princesses in the neighboring countries to purge an alliance. Sa katalinuhan niya, isinantabi niya ang salita ng Diyos. Nakalimot siya sa mga pangako ng Diyos. Na-i-establish ang kanyang kaharian without compromising the holiness of God. Did God warn us not to be a friend of this world? Yes, God warns us not to be a friend to this world. Everybody shout, stability in the spirit.
That was my introduction. And now, I will be out of my notes. I'm laying the foundation of this message. Stability in the spirit needs our total attention. Everybody shout, praise the Lord. Yugyugin mo ang yung katabi mo. Katabi mo mga kapatid, sabihin mo sa kanya, praise God, kumusta? Stable ka ba sa espiritu? O bawat Sunday ka lang na stable? Kapag nag-remit si husband ng salary, stable ka? Everybody shout amen. Stability in the spirit. We must be filled with the Spirit of God. We must believe His counsel and we must put the total attention para mapanatiling ma-check po natin mga kapatid ang ating spiritual na kalagayan. Sinabi ng Hebreo Kapitulo 2, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Hallelujah! Sapagkat kung ang ipinag-usap na salita sa pamagitan ng mga anghel ay nagkatitibay at ang bawat pagsalangsang at pagsusuway, hallelujah, ay tumanggap ng matuwid na parusa ng kabayaran, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay ipinagpatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig? Napawang sinasaksihan naman ng Diyos. Pero mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa Hebreo chapter 4, verse 1, nangatakot nga tayo yamang may iniwang pangako na pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot ni Haon. Sapagkat tunay na tayo ay pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakikinggan ang salitang napakinggan. Dahil walang kalakip na pananampalataya ang mga nakakarinig. Every Sunday we heard the preaching of the Word of God. Praise God. Calvary Church, sabihin ko po sa inyo, si Pastor Banyes, Pastor Juric, nangangaral sa inyo all year round with meaty spiritual messages. Kaya there was a post na pinupost ko sana, praise God, Calvary Church, hindi na ako mangangaral ng meaty message. Dessert na lang ang sweets ang dadalhin ko sa inyo. Praise God, dahil nakakain na kayo ng napakagandang mga pagkain spiritual sa inyong local church. Praise God, minsan pag nagla-live kayo mga kapatid, nangungupya kami, Pastor Banyes, ng mga points doon. Pero itong media team ninyo, praise God, yung camera doon sa screen, kaya hindi namin nakikita. Praise God. May usapan ba ng privacy doon? Praise God. Everybody shout, praise the Lord. We must have special attention to this. Kasi sa bawat pakikinig ng salita ng Panginoon, kung hindi natin ito haluan ng pananampalataya, ay walang kwenta mga kapatid. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. The anchor in the book of Hebrews is not the subject of the context, but hope to those who fled refuge and lay hold. Alam nyo ba mga kapatid na ang Hebrews chapter 6 verse 19, kung titingnan mong mabuti, hindi po ang salitang anchor of the soul is the subject of the context, but hope, ang pag-asa. Kasi yung hope na sinabi ng verse 19 as an anchor, isa lamang siyang description. Pag meron tayong pag-asa, mga kapatid, ay para baga siyang angkla ng ating kaluluwa. Ang tanong, saan ba nanggagaling ang hope, Pastor Plaza? Where is this hope came from? Everybody shout, praise the Lord. Nung ako'y pumunta sa Jerusalem, mga kapatid, way back 2019, sabi ko sa sarili ko, matulog talaga ako ng isang gabi sa Jerusalem para maranasan ko. Praise God. Kung ang tulog sa Hong Kong, pareho lang ba sa Jerusalem? Sabihin ko po sa inyo ang resulta, pareho lang po. At nung dinala kami ng SEAL Team guide, mga kapatid, dati siyang SEAL Team ng US, retired na siya. Siya yung tour guide namin. Ang galing mag-explain. At pumunta kami doon sa Wailing Wall, yung mga nilalagyan ng mga prayer doon sa gilid ng mga bato.
Ang sabi niya sa amin, that the presence of the God of Israel never left this place. Yun ang sabi niya. Na ang presensya daw ng Diyos ng Israel, hindi daw umalis. Kasi sa kanilang paniniwala, that willing wall ay kaparte doon sa Holy of Holies sa dating templo ni Solomon. Yun ang paniniwala nila. In which, hindi ako sigurado. Sige, okay. Fine. Pero nung bumaba kami sa aming bus, ang sabi ko, puntahan ko yung willing wall para magpa-picture lang. Pero sabi ko sa loob ko, namasahe ako, tapos magpa-picture lang, parang unfair naman yun. Gumawa din ako ng maliit na prayer request. Hindi ko sasabihin sa iyo, Sister Ping, kung ano yun, basta. Ano ang prayer request? Pinasok ko doon sa gilid. Ay, hindi ka makalapit doon kung hindi ka maglagay ng kipa, mga kapatid. Kaya naglalagay din ako, na para din akong Hudyo. Praise God, lumapit doon. Tapos nag-utos ako, picturean mo nga ako dito. Praise God. Pero bago ako lumapit doon sa tinatawag nilang Holy of Holies na lugar, sabi ko, hindi talaga ako iiyak. Kasi yung mga Hudyo, pag sila nag-pray, katulad talaga ng mga UPC. Ang iingay nila, iiyak, sumisigaw. Sabi ko, ganyan pala sila mag-pray, parang kinupya yata nila kami Grabe pag sila umiyak, yung mga Orthodox Jew na nagpipray, grabe umiiyak, sumisigaw, humihiyaw. Hindi ko lang maintindihan kung ano yung, kasi Hebreo yung mga batid So sabi ko, hindi talaga ako iiyak. Mag-pray lang ako doon. Whether you believe me or not, pag-touch ko ng kamay doon sa bato na yon, parang nakuryente ako, mga kapatid, na hindi ko maintindihan, na bigla lang akong umiyak, nag-speak in tongues, at hindi na mapuputol kahit gusto kong putulin dahil babalik na ako sa bus. Ano bang sabi ko, nag-live pa nga ako doon, ano bang nangyari sa akin? Bakit? Kasi, di ba, pag mag-speak in tongues ka, aware ka Alam mo praise God. Pero hindi ko mapuputol. Praise God, Allah, speak in tongues ako, mga kapatid, napuspos ako sa Holy Ghost. Pero isang bagay lang ang na-realize ko, na every time na lumalapit tayo sa altar at nakareceive tayo ng Holy Spirit, the same feeling, the same ecstasy, the same, walang pagkakaiba. Kaya kung wala kang chance na makapunta doon, wag na. Kahit dito, pwede the same power, the same feeling. Walang pagkakaiba. Bago kami pumasok sa mga holy sites, sabi ng tour guide, yung mga kasama ko, taga-Europe, summertime, halos nakatupis yung mga damit nila. Oo, very seductive yung mga damit nila. Ako lang ang Pilipino. Praise God. Pero bahala kayo dyan, nagla-live ako, nagre-record ako, bahala na. Nakinig sila sa tour guide. Ako, alam ko na ito, nababasa ko ito sa New Testament, itong lugar na ito. Praise God. Pero nagwa-warning siya. Sabi niya, you guys, you cannot enter into the holy sites. Nagalit yung mga European. We pay for this. Sabi ng tour guide, I don't care how much you pay. If that's how you look, you cannot enter into the holy place. Hindi po ako gumagawa ng istorya. This is my personal testimony. Anong ginawa nila? Bumili sila ng parang mga malong. Praise God, mga kapatid. At tinakpan nila, kasi ang requirements, takpan mo ang elbow, takpan mo yung tuhod. Lalo sa mga babae. Sabi ko, tama ang doktrina ng UPC. Tama ang doktrina, praise God, natin sa kabanalan. Come on! I said, yes, we are serving the true God. Kung ayaw nilang papasukin ang mga turista, mga kapatid, na walang modesty, how much more sa langit kaya, ano? Everybody shout, praise the Lord. So balikan ko dahil patapos na po ako. Very short lang akong mga kapatid. Yung intro lang ang mahaba. Praise God. Saan ang gagaling yung term na as an anchor of the soul? Dahil sa hope. Saan ang galing yung hope na yan? Praise God. Hallelujah. Ang hope na yan ay inilagay ng Diyos sa harap mo to those who fled refuge. To those, yung sa lahat ng mga tumatakbo at humihingi ng saklolo at tulong sa Diyos. Praise God. Ay inilagay niya ang hope na ito sa kanilang harapan. At dahil sa dalawang bagay, there are two things that are immutable.
Ano yung una? The immutability of His counsel. Anong ibig sabihin yan? Praise God, ang salita ng Diyos ay hindi nababago. At ang pangalawang immutable things of God, God cannot lie. Doon nang gagaling yung hope na ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nagsisinungaling. Come on, praise God. This is me. Everybody shout, praise the Lord. Nung buhay pa si Sir Fuller, praise God, sabi niya, alam niyo, Brother Plaza, may salita na colloquial English, street word sa Amerika. Sabi ko, ano yun, sir? Polerusopi. Kasi polar siya eh. Akala ko nagbibiro siya. Tiningnan ko nga yung Google, meron talaga. Polerusopi. To be better, to become more eclectic. But on the other side of the coin, ang salitang polerusopi ay ganito, a truth that you cannot deny. Katotohanang hindi mo pwedeng i-deny. Or a truth that you cannot twist. Sample, Pastor Plaza, I was born on my birthday. Sinong papalag? I was born on my birthday. Yan ang tinatawag na polerusopi. Katotohanan hindi mo pwedeng i-deny. At may katotohanan na lampas pa sa polerusopi, mga kapatid. Ang nakasulat po dito, that God, the immutability of His counsel, na ang salita niya is forever settled in heaven. Doon ang gagaling yung pag-asa natin. Na kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay patatawarin pag nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, talagang ikaw ay patatawarin. Kahit may karamdaman ka, kung sinabi ng Biblia na ikaw'y pagagalingin at meron kang faith na ikaw'y pagagalingin, ikaw'y pagagalingin. That is a truth that you cannot deny. Do you want more? My mother is a woman. Are you baptized in Jesus' name? The truth is you are heaven bound. Yan ang katotohanan. You, the world cannot deny. The Lord cannot twist. Hallelujah. The immutability of His counsel. At ang pangalawa, God cannot lie. Kapag sinabi ng Diyos at ang kanyang salita na ikaw ay patatawarin, ikaw ay patatawarin. Pag sinabi niya na ikaw ay pagpapalain, ikaw ay pagpapalain. Kung sinabi niya na ikaw ay pupuspusin, ikaw ay pupuspusin. Pag sinabi niya na ikaw ay iligtas, ikaw ay kanyang iligtas. Woo! May Diyos tayo na hindi marunong magsinungaling. Stand on your feet. Hallelujah. I feel the Holy Ghost in this moment. Stability in the spirit, you mix it with faith. You need to pay more attention sa mga preaching at turo na inyong naririnig. Ang Diyos na sinasamba 1980 ng Calvary ay hindi pa po nagbabago hanggang ngayon. Nakikita natin ang lumang mga larawan kung paano, mga kapatid, nag-evolve ang gawain ng church. Hindi yun shortcut, Ma'am Jem. There were times that you will say, we will quit, Pastor Eugene. I don't know. But I just feel, there were times, hallelujah, siguro napasok sa isip nyo, kaya ko kaya ito. Young people, you have a future. Young people, maybe you have a, praise God, a prayer. Praise God, a future or a dream in your life. I will tell you, we serve a God that cannot lie. At this moment, allow me, praise God, to release the gift of faith. Hallelujah. Dahil may mga member siguro ng Calvary, gustong magpatayo ng bahay, gustong bumili ng sasakyan kahit malang gasolina. Hallelujah. Praise God. God will bless. He will bless. When He promise, He will bless. He will promise. And He will do it. Hallelujah. Siguro may member pa kayo sa pamilya na hindi pa saved, hindi pa baptized in Jesus' name, pero may pangako ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Hallelujah! And He will touch them.
Mga pastor, ano man ang desire mo sa inyong local church, hallelujah, na maging mas malaki pa sa Calvary Church, come on, hallelujah, we have a God that cannot lie. Woo! Oh, I feel the Holy Ghost. I'm talking to somebody right now. Sa pagtaas mo ng iyong kamay, hallelujah, as you lift up your hands unto the Lord, God is more concerned of the stability in your spirit rather than yung salary increase, rather than your promotions. Woo! Yes! I believe with all my heart sa mga kapatiran natin na nasa taas na wala kayong privilege na makalapit sa altar. I declare right now, the place where you stand is your altar. Siguro matagal ng panahon nagsasuffer ka ng karamdaman. Siguro matagal ng panahon na nagsasuffer ka, hallelujah, ng anxiety. In the name of Jesus and all that is therein in that name, hallelujah, I release the gift of faith right now in the name of Jesus. Sino sa inyong may karamdaman, lalabas ka na ikaw ay pinagaling? Sino sa inyo ang may struggle financially, babalik ka at may gagawin ng Diyos, pagpapalain ang lahat ng ginagawa ng iyong kamay? Ikaw ba ay opisyal sa ating organisasyon? Sabihin ko sa iyo, we have a God that cannot lie and His word is forever settled in heaven. Sa mahal naming mga bisita, maybe you don't know what you're going to do. Just lift your hands right that. Open your mouth and tell God, Lord, I want to go back to my local church stable in my spirit. Na hindi na ako pasawain ng aming lokal pastor. Magpapuspos ako sa iyong espiritu at gusto kong mamuhay ayon sa kalooban mo. Mahal namin mga bisita, it starts with Jesus and it will end with Jesus. Hindi ito mag-start sa relihiyon. It will start with Jesus. I am presenting to you this afternoon the God who really loves you. The God, hallelujah, who manifests Himself in the flesh and died on the cross. I said 46 years is too long, but God carries this church. The hand of the Lord carries you. Alam ko karamihan sa inyo naka-receive ng Holy Ghost. But there are some of you right now longing for a very long time to speak in tongues as the Spirit gives the utterance. I am preaching to you and I am announcing to you, God will gonna pour out His Holy Ghost right now. God will gonna touch your body and you will never be the same again. Come on, singers. Come on, musicians. Hallelujah. Yes, God knows your talent, but the question is your spirit stable in the eyes of God? Huwag putulin ang anchor chain. Hallelujah! Kahit malayo ang simbahan, connect to the house of God. If you feel that you need the touch of God, I don't know what is your order every time you have an anniversary. If you feel in your heart right now na hindi mo alam ba, para bang wala kang direksyon, ang pagpamastor mo para bang floating. What God is built, it is strong and sure. Come, make the first step to the altar. Whatever need, mahal namin mga bisita, ipag-pray namin kayo, hindi para mabago ang relihiyon ninyo, kundi ipag-pray namin kayo para ang kamay ng Diyos sasama sa iyong buhay. Woo! Prayer warriors, leaders, you can lead somebody. You can guide somebody. Kung kailangan mo ng healing sa iyong katawan, I have a Jesus that says, I am the Lord that healeth thee.
Lumakad ka na may pananampalataya. Lumakad ka na walang takot, kapatid. Come on, young people. Church ka lang palagi. Come on, ikuya shendarara kasataraiyara. Ikurara satsararahaya. Oh, may nag-speak in tongues, mga kapatid. Yes.